Aking ina, hanapin mo ang mga unibersidad dito. Isang kwento ng pagbabago na nag-ugat sa puso ng Pilipinas kung saan ang mga anak ng pinakamayayamang Ruso ay nagbago ng isip sa loob lamang ng 5 minuto pagdating sa NAIA. Ina, hanapin mo ang mga unibersidad dito sa Pilipinas. Ama, bakit wala tayong ganitong bagay kahit isa sa Russia? Ang mga anak na babae ng pinakamayamang 1% ng Moscow na naglakbay na sa 30 bansa at nasanay sa lahat ng karangyaan ay nagsimulang magtelepono sa kani-kanilang mga magulang pagkaraan lamang ng 5 minuto mula nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Bakit kaya nagsumamo ang mga batang ito sa kanilang mga magulang at inamin ang pagkatalo sa isang paliparan sa Pilipinas? 22 estudyante ang naglakad mag-isa sa Maynila hanggang madaling araw, na-shock sa murang at masarap na tapsilog sa kalye at sa huli ay nagdeklara ng pagtanggi na umuwi. Ang kanilang 15 tinataong veteranong guro ay nanginginig at nagsabing hindi pa siya nakakita ng ganitong eksena. Ano ba talaga ang nakakagulat na dahilan? Ang 48 oras sa Pilipinas na nagpagulo sa buong social media ng Russia at nagdulot ng gulat sa mga magulang. Ang pang-araw-araw na buhay na sa tingin natin bilang mga Pilipino ay normal lamang. Ang siyang nagpabago sa pananaw sa buhay ng mga dayuhan. Ang tunay na lakas ng Pilipinas na nagbighani sa mga dayuhang elite, ang kamanghamanghang mukha nito ay ngayon ay isiwalat. Ang mga elite na estudyante ng Russia na dumating sa Pilipinas para sa field trip, nagkaroon ng malaking gulat sa loob lamang ng 5 minuto. Isang bagay na hindi ka pani-paniwala ang nangyari. Ang mga mag-aaral mula sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Moscow, ang mga babae, mula sa pinakamataas na 1% ng lipunan ay dumating sa Pilipinas para sa isang field trip. Ngunit pagkarating sa NAIA, sa loob lamang ng 5 minuto, nagsimula na silang magtelepono sa kanilang mga magulang. Ina, pakicheck naman ang mga unibersidad dito. Ama, bakit wala tayong ganyan kahit isa sa Russia? Ano ba talaga ang nangyari? Maging ang 15 taong veteranong guro na nakapaglibot na sa 30 bansa kasama ang mga estudyante, ay nagsabi, ito ang unang beses na tumanggi ang mga estudyante na umuwi. Sa loob lamang ng 1 oras na biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel, tuluyang nagbago ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyanteng Ruso. Mga kababaihang naglalakad mag-isa sa 2:00 ng madaling araw, isang lungsod na hindi natutulog 24 oras, at mga taong tumatanggap sa mga dayuhan na parang pamilya. Isang video na inipost ng mga estudyante pagka-uwi ang nagpagulo sa social media ng Russia at ang paaralan ay binaha ng mga katanungan mula sa mga magulang na nagsasabing, gusto naming ipadala ang aming mga anak sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang tunay na mukha ng Pilipinas ayon sa pananaw ng isang dayuhang guro. Bago tayo magsimula, kung maaari lang, paki-like at subscribe sa channel na ito para maging malaking lakas ito sa pagbabahagi ng mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Alexei Kowalski at nagtatrabaho ako bilang isang guro sa isang international school sa Moscow sa loob na ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, nakaranas ako ng isang field trip na hindi ko malilimutan sa aking buhay. Ang aming destinasyon ay ang Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinaka-prestihiyosong international school sa Moscow. Ang 22 babaeng estudyante na sumama sa biyahe ay pawang mga anak ng pinakamataas na uri ng lipunan sa Russia. Karamihan sa kanila ay mga anak ng mga diplomat, negosyante, doktor at abogado. Ang kanilang mga magulang ay naghanda para sa espesyal na biyaheng ito 1 taon na ang nakakaraan. Sa 15 taon kong pagtuturo, nakarating na ako sa mahigit 30 bansa kasama ang mga estudyante. Narating na namin ang mga pangunahing lungsod sa Europa, mga prestihiyosong lungsod sa Amerika, at maging ang Tsina. Kaya naman, sa totoo lang, naisip ko na ang biyahe sa Pilipinas ay magiging isa lamang sa mga karaniwang field trip. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport bandang 11:00 ng gabi. Pagkababa ng eroplano at pagpasok sa terminal, agad-agad kaming nabigla. Kahit na gabi na, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto na para bang sikat ng araw. Sa paliparan sa Moscow,
Karaniwang nagsasara na ang karamihan ng mga tindahan pagdating ng alas 10 ng gabi at halos walang makikitang staff. Ngunit sa paliparan ng Pilipinas, iba ang sitwasyon. Nakita namin ang mga staff na may malapad at maaliwalas na ngiti na naghihintay sa information desk at ang mga tagalinis ay agad-agad na nagpupunas sa sahig pagkatapos dumaan ang mga pasahero. Ang sahig ng paliparan ay makintab na parang salamin. Nagulat din kami nang dumaan kami sa harap ng palikuran. Nakita namin ang staff na nakatayo sa harap ng pinto ng palikuran at yumuyukod sa mga pasahero. Isang eksena na hindi namin maisip sa Russia. Habang naghihintay sa immigration, pinagmasdan ko ang mga ekspresyon ng mga estudyante. Ang lahat ng bata ay nakadilat ang mata at nagmamasid sa paligid. Lumapit sa akin ang isang estudyante at nagtanong, "Guro, bakit napakalinis at napakaliwanag ng paliparan na ito?" Wala rin akong masabi kundi isipin na, siguro, ganito talaga ang Pilipinas. Nang tumayo kami sa harap ng immigration, nakaranas kami ng pangalawang shock. Kahit hindi inaasahan ang pagdating ng grupo namin ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga staff ng paliparan. Sa halip, isang interpreter na marunong magsalita ng Ruso ay agad-agad na inilagay sa pwesto. Ipinaliwanag niya ang lahat ng sitwasyon, nang dahan-dahan at maingat, isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Tumulong siya sa pagbibigay ng direksyon sa hotel at sa schedule ng kinabukasan, at paulit-ulit na nagtanong kung mayroon kaming anumang abala. Ang pinakakahanga-hanga ay ang automated immigration system. Kung may estudyanteng nag-aalangan sa harap ng makina, agad na lalapit ang staff at magagabayan sila ng may pagmamalasakit. Ang screen ay may suporta sa iba't ibang wika, kabilang ang Ruso. Ito ay intuitively dinisenyo upang madaling magamit ng mga estudyante. Nakakagulat din ang proseso ng pagkuha ng bagahe. Ang lokasyon ng bagahe ay ipinapakita sa isang malaking screen sa real time. Sa Russia, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe, ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumana ng tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami sa premium shuttle patungo sa hotel, nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng mga estudyante. Ang kaba na naramdaman nila sa simula sa hindi pamilyar na bansa ay nawala at napalitan ng mga tingin na puno ng kuryosidad. Sumakay kami sa bus pagkalipas ng hating gabi. Ang loob ng van ay malinis at komportable ang mga upuan. Naunawaan ng driver na mga dayuhan kami at magiliw siyang nagbigay ng mga direksyon sa Ingles. Sinabi niya na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe patungo sa Maynila at pinakiusapan kaming isuot ang seatbelt. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit madaling araw, maliwanag ang kalsada at ang mga sasakyan ay gumagalaw ng maayos. Ang kalsada sa Moscow sa gabi ay madilim at parang mapanganib, ngunit dito, ibang-iba. Pagpasok namin sa Metro Manila, ang pinakanakagulat sa mga estudyante ay ang mga convenience store na nakikita sa labas ng bintana. Kahit madaling araw na, maliwanag ang mga ilaw at ang mga tao ay natural na lumalabas-masok. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay nagsasara na pagsapit ng alas 10 ng gabi. Ang mas nakakagulat na eksena ay ang mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa pa uwi. Lampas na ng 1:00 ng madaling araw, ngunit naglalakad sila ng mag-isa sa kalye. Wala silang bakas ng pagkabalisa. Isang tanawin na hindi talaga maisip sa Russia. Sa Moscow, itinuturing na kultura na mapanganib ang maglakad ng mag-isa sa gabi. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, bumungad sa amin ang mga high-rise building. Ang tanawin ng gabi na nakita namin mula sa tulay na tinawiran namin ay nakamamangha. Mas kahanga-hanga at moderno ito kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Dumating kami sa hotel bandang alas 2:30 ng madaling araw. Ngunit nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang puno pa rin ng sigla. May mga nakita kaming resto na bukas 24 oras at may mga customer sa convenience store. Sa Moscow, sa oras na ito, lahat ay natutulog at tahimik ang gabi. Habang nag-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Ang staff sa front desk, na isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante, ay nagbigay sa amin ng tahimik na floor ng mga room. Ipinagbigay alam din niya ng detalyado ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Higit sa lahat,
Nakakataba ng puso ang taos-pusong pagbati. Naramdaman namin ang diwa ng Pilipinong pagpapakita ng malasakit. Sa elevator paakyat sa room, sinabi ng isang estudyante, "Iba pala talaga ang Pilipinas sa inakala ko." Tumango ang iba pang estudyante. Sinabi nila na kahit galing pa lang sila sa paliparan patungo sa hotel, parang nakaranas na sila ng isang mundong lubhang naiiba sa Russia. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko maiwasang ma-excite sa mga pangyayaring mararanasan namin kasama ang mga estudyante sa loob ng ilang araw. Hindi ko talaga inakala noon kung anong mga sorpresa ang ibibigay sa amin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga o dapat sabihin, pagkaraan ng ilang oras 6:00 ng umaga, ilang estudyanteng hindi nakatulog dahil sa jetlag ang nagising. Narinig ko ang bulungan sa hallway na nagugutom na raw sila. Nag-alala ako. Inakala ko na mahirap makahanap ng resto na bukas sa ganitong oras. Sa Moscow, hindi madaling makahanap ng resto na nagbubukas bago mag-8:00 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, ngumiti ang staff at sumagot. Sabi niya, mayroong 24 oras na lugawan at tapsilugan sa katabing gusali. Nagulat ako sa sinabi niyang posible pa ring kumain kahit early morning. Pumunta kami doon kasama ang 7 estudyante. 6:10 ng umaga, puno na ng tao ang kalye. Mga office worker na papasok sa trabaho, mga taong nagjo-jogging at mga taong lumalabas sa convenience store. Samantalang tahimik ang Moscow tuwing madaling araw, parang nagsisimula na ang araw sa Maynila. Nang buksan namin ang pinto ng resto, bumungad sa amin ang mainit na hangin at ang aroma ng sarsa. Ilang customer na ang kumakain doon. May isang nasa edad na lalaki na nag-iisa at nagbabasa ng dyaryo habang kumakain. May isang babaeng nagbubukas ng laptop para magtrabaho. At mayroon ding mga office worker na mukhang galing sa night shift. Pagtingin namin sa menu, dumating ang pangalawang sorpresa. Napakamura ng presyo. Ang isang lugaw ay nasa 50 pesos at ang isang set ng tapsilog ay nasa 150 pesos. Kung i-convert sa pera ng Russia, hindi ka panipaniwalang murang presyo. Kung kakain ka ng ganito sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 500 ruble. Ang server na kumuha ng order ay hindi man lang nagulat nang makita kaming mga dayuhan. Nagpaliwanag siya ng menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkain na madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi rin niya na posible ang mas mild na lasa para sa mga estudyanteng ayaw ng maanghang. Nakakagulat din ang bilis ng paglabas ng pagkain. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang lahat ng pagkain ay nasa mesa na, lugaw, tapsilog at puto. Ang mga estudyante ay kalahating kuryoso at kalahating nag-aalala sa unang pagkakataon nilang tikman ang lutuing Pilipino. Ang pinakanakakagulat ay ang tapsilog. Simple lang ang hitsura nito, ngunit malalim ang lasa. Ang tapa ay masarap at ang sinangag ay perfectly maalat. Agad-agad na naubos ng isang estudyante ang kanyang tapsilog. Nagpahayag siya ng paghanga na hindi siya makakain ng ganito kasarap sa ganitong presyo sa Moscow. Nang magbayad kami pagkatapos kumain, nagulat kami ulit. 7 tao ang nabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa P1,500. Kung i-convert sa pera ng Russia, mga 2,500 ruble lang. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 7,000 ruble para sa parehong antas ng pagkain. Tumpak na kinwenta ng server ang sukli at sinabi, "Balik po kayo." Nagtanong pa siya kung nagustuhan namin ang pagkain ng Pilipinas at nagrekomenda ng iba pang menu. Ang ganitong uri ng pagpapakita ng Filipino hospitality ay hindi namin naranasan sa mga resto sa Russia. Ang mga staff sa Moscow ay madalas na walang pakialam at mabagal ang serbisyo. Habang lumalabas kami sa resto, paulit-ulit na nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Sabi nila, masarap ang pagkain, mura ang presyo, at maganda ang serbisyo. Habang pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Gusto ng mga estudyante na bumili ng merienda. Pagpasok namin sa loob, isa pang sorpresa ang naghihintay sa amin. Kahit early morning, ang convenience store ay malinis na parang isang mini department store at punong-puno ng mga produkto. Ang pinaka-nakakagulat ay ang dami ng bagay na pwedeng gawin sa convenience store. Hindi lang simpleng pagbili ng mga gamit, kundi pati na rin ang pagpapadala ng parcel, pagbabayad ng bill,
at serbisyo sa bangko. Ang mga mini-store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na department store. Ang bawat estudyante ay pumili ng kani-kanilang merienda. Nagtaka sila sa iba't ibang snack ng Pilipinas, lalo na ang pandesal at ang iba't ibang fruit shake na may kakaibang container na hindi pa nila nakikita sa Russia. Nang magtanong sila sa cashier, ipinaliwanag nito na ito ay isang sikat at tradisyonal na inumin sa Pilipinas. Nagpahayag kami ng paghanga ulit sa cash register. Napakabilis ng pag-compute at mabait ang staff. Hindi sila nalito nang makita kami ng mga dayuhan. Sa halip, nagpalitan kami ng pagbati sa Ingles at tinanggap ang aming pagbisita sa Pilipinas. Habang papalabas sa convenience store, sinabi ng isang estudyante, "Ang Pilipinas ay isang bansang maginhawa 24 oras." Sabi niya, kahanga-hanga na maaari mong ayusin ang anumang kailangan mo anumang oras. Sinabi niya na sa Russia, halos lahat ng tindahan ay nagsasara kapag linggo, ngunit iba talaga sa Pilipinas. Habang pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang kalat at napakalinis. Nakita namin ang mga taong naglilinis mula pa sa madaling araw. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Ang Moscow ay karaniwang malinis lamang sa mga tourist spot at madalas na marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila. Nang dumating kami sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang estudyante. Nang makita nila kami na umalis ng maaga, nagtanong sila kung saan kami nagpunta. Nang ikuwento namin ang tungkol sa aming almusal, nainggit silang lahat. Sabi nila, isama raw namin sila sa susunod. Sa umaga, nagsimula kaming mag-ikot sa Pilipinas kasama ang mga estudyante. Ang unang destinasyon ay isang malaking parke sa loob ng lungsod. Inirekomenda ito ng staff ng hotel. Sabi niya, ito ang lugar kung saan makikita ng husto ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Ang pagsakay sa LRT ay isang bagong karanasan din para sa mga estudyante. Pagpasok namin sa station, nagulat ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng station, makintab ang sahig at malinis ang mga dingding. Lubos itong naiiba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Ang pasilidad ay perpektong inayos hanggang sa ilalim ng lupa. Maganda ang ventilation system at halos hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa, komportable ang hangin. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi masyadong maraming tao, ngunit ang hitsura ng mga tao roon ay kahanga-hanga. Lahat ay nakapila ng maayos at naghihintay. Nakapila sila sa dalawang hanay, ayon sa palatandaan ng boarding position na nakaguhit sa sahig. Nagpahayag ulit ng paghanga ang mga estudyante nang makita ang digital screen. Tumpak na ipinapakita kung ilang minuto ang dating ng susunod na tren. Bukod pa rito, tumpak ang posisyon ng paghinto. Tiningnan ng isang estudyante ang kanyang relo upang kumpirmahin. Eksakto sa oras na iyon dumating ang tren. Ang aksyon ng mga tao nang dumating ang tren ay kahanga-hanga. Nang magbukas ang pinto, ang lahat ay pumunta sa magkabilang gilid para magbigay daan sa mga taong bababa muna. Pagkatapos lumabas ng lahat ng bababa, sumakay sila ng maayos. Walang nagtutulakan at walang nag-aaway. Isang eksena na hindi namin makikita sa subway sa Moscow. Nakakagulat din ang loob ng tren. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Ang mga handrail ay makintab. Gumagana ng maayos ang aircon at malamig. Kaunti lang ang ingay, kaya madaling mag-usap. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ng isang estudyante, may internet connection kahit sa loob ng subway. Isang bagay na hindi maisip sa Russia. Nagsimulang magpadala ng mga larawan ang mga estudyante sa kanilang mga kaibigan sa bahay sa real time. Dumating kami sa destinasyon at lumabas sa lupa. Ang tanawin ng parke na bumungad sa aming harapan ay nagdulot ng hiyawan sa mga estudyante. Ang malawak na luntiang lugar, ang maayos na walkway at ang mga building sa malayo, lubos na naiiba ang kalagayan ng maintenance kumpara sa mga parke sa Moscow. Pagpasok namin sa parke, lalo kaming nagulat. Maraming tao ang nag-i-ehersisyo, mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagtai chi. Nakakagulat na ang dami ng taong nag-ehersisyo kahit umaga pa lang ng weekday.
Ang pinakakahanga-hanga ay ang public space na maaaring gamitin ng sinuman. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang mga pasilidad na maaaring gamitin ng libre. Sa Russia, kailangan mong magbayad at pumunta sa gym kung gusto mong mag-ehersisyo, ngunit dito, libre. May isang lolo na nag-ehersisyo. Naglakas loob ang isa sa mga estudyante na makipag-usap sa kanya. Hindi masyadong maalam sa Ingles, ngunit nagkaunawaan sila sa pamamagitan ng hand gesture. Sinabi ng lolo na nag-eehersisyo siya dito tuwing umaga. Sabi niya, para raw ito sa kalusugan. Habang naglalakad sa cycling road, may natuklasan pa kaming ibang kultura, ang sistema ng pag-arkila ng bisikleta. Ito ay isang public bike na tinatawag na share cycle. Sabi nila, madali itong arkilahin gamit ang smartphone. Sinabi ng mga estudyante na mayroon ding katulad na sistema sa Russia, ngunit mas maliit ang sukat. Umupo kami sa bench ng parke at nagpahinga sandali. Pagtingin sa paligid, marami ring mga pamilya ang kasama. Mga ama na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang tanawin ng mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga alagang hayop. Lahat ay may leash at may dalang poop bag. Tumango ang mga estudyante nang makita ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng kanyang aso. Sabi nila, ito raw ay tanda ng mataas na civic awareness. Ang pinakanakakagulat na sandali sa parke ay noong lunchtime. May mga taong nagkakalat ng kanilang baon sa iba't ibang sulok ng parke. Ang mga estudyante ay bumili ng takeout na pagkain sa convenience store at umupo sa damuhan para kumain. Walang sinuman ang nagtapon ng basura ng basta-basta. Kinokolekta ng lahat ang kanilang basura at dinadala pa uwi o inilalagay sa itinalagang basurahan. Sinabi ng isang estudyante, napalaki ng parke pero wala ni isang kalat. Sabi niya na ang mga parke sa Russia ay napupuno ng basura tuwing weekend, ngunit iba sa Pilipinas. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Pagdating ng bandang 1:00 ng hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ng mga estudyante na hindi nila malilimutan ang tanawin na nakita nila sa parke. Kaligtasan, kalinisan, at isang kultura kung saan nagpapakita ng malasakit ang lahat sa isa't isa. Iyon ang nag-iwan ng pinakamalaking impression sa mga estudyante. Para sa afternoon activity, pumunta kami sa isang malaking bookstore sa sentro ng lungsod. Isang sikat na bookstore na matatagpuan sa mga sophisticated area tulad ng Makati o BGC. Naisip ko na ito ang lugar kung saan maipapakita ang isang bahagi ng kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Pagpasok namin sa building, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nakakagulat na mayroong ganito kalaking cultural space sa loob ng gusali. Salamat sa mataas na ceiling at maliwanag na ilaw na parang natural light, hindi mo mararamdaman na nasa loob ka ng gusali. Habang papunta sa bookstore, naglibot ang mga estudyante sa mga kalapit na tindahan. Mayroong mga display ng iba't ibang brand. Nagpakita ng interes ang mga estudyanteng babae sa Filipino cosmetics section. Nagdesisyon kaming bumalik dito mamaya at pumunta muna sa bookstore. Pagdating namin sa bookstore, nawalan ng salita ang mga estudyante. Ang dambuhalang bookshelf na umaabot sa ceiling. Maraming libro ang nakadisplay na parang art piece. Ito ay parang isang work of art kaysa sa simpleng bookstore. Ngunit hindi ang arkitektura ang gusto kong ipakita sa mga estudyante, kundi ang mga taong nagbabasa ng libro sa loob nito. Kahit weekday ng hapon, maraming tao ang nagbabasa. Nakakahanap sila ng upuan at seryosong nagbabasa. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang mga kabataang office worker. Hapon na, pagkatapos ng lunch break, ngunit may mga taong nakasuot ng suit na nagbabasa. Nagtanong ang isang estudyante, hindi ba sila nagtatrabaho? Ipinaliwanag ko na malamang ay dumaan lang sila sandali gamit ang kanilang lunch break. Nagpahayag ng paghanga ang isang estudyante. Ang kultura ng pagbabasa sa bookstore tuwing lunch break ay kahanga-hanga. Sabi niya, sa Moscow, karaniwang nagkakape o naninigarilyo ang mga tao tuwing lunch break, ngunit iba raw ang mga Pilipino. Sabi niya, parang pinahahalagahan nila ang pag-aaral. Nagtagal kami sa bookstore ng halos 1 oras. Ang mga estudyante ay tumingin sa mga librong interesado sila.
May mga estudyanteng tumitingin sa mga Tagalog language book at may mga tumitingin sa mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ring estudyante ang nagbabasa ng mga magazine tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles. Nang lumabas kami sa bookstore, nakipag-usap ako sa mga estudyante. Sinabi ng isang estudyante, "Parang alam ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas." Sabi niya, dahil may kultura ang mga tao na patuloy na nag-aaral at nag-explore. Sabi niya, ang ganitong uri ng passion sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Kinabukasan ng hapon, dumating kami sa isang lugar ng kabataan tulad ng Bonifacio Global City at Malate. Gusto kong ipakita sa mga estudyante ang kultura ng kabataang Pilipino. Paglabas pa lang ng station, nabigla na ang mga estudyante sa masiglang atmosfera. Ang musika ng mga street performer, ang tawa ng mga tao, at ang mga kabataan na may kakaibang fashion. Nang lumabas kami sa kalye, ang unang napansin namin ay ang street live performance. May isang grupo na sumasayaw sa gilid ng kalsada. Nagpakita sila ng sharp dance kasabay ng musikang OPM. Maraming tao ang pumalibot at nanood. Tumigil din ang mga estudyante. Nang matapos ang performance, pinalakpakan ng mga manonood. Nagpahayag ng paghanga ang isang estudyante. Napakataas ng level ng street performance. Sabi niya, mayroon ding ganito sa Moscow, ngunit hindi ganito. Nang maglakad kami ng kaunti pa, nakakita kami ng isa pang performance team. Sa pagkakataong ito, isang band na tumutugtog ng rock music gamit ang gitara at drum. Sumasabay ang mga estudyante sa rhythm at gumagalaw ang kanilang katawan. Naramdaman namin na ang musika ay lumalampas sa mga hangganan. Pumunta kami sa lugar kung saan nagaganap ang handicraft market. Ang mga kabataang artist ay nagbebenta ng mga produkto na sila mismo ang gumawa, mula sa accessories hanggang sa painting. Nagtaka ang mga estudyante habang naglilibot. Sa isang booth, may ilang estudyante ang tumigil. Ito ay mga earring na may modernong disenyo na may tradisyonal na pattern ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng nagbebenta sa Ingles. Sabi niya, ito raw ay isang artwork na pinagsasama ang tradisyon at modernismo ng Pilipinas. Bumili ang isa sa mga estudyante. Sabi niya, maganda raw itong souvenir. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng mga gawa ng calligraphy. Magagandang letra na nakasulat sa baybayin at Filipino script. Nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante sa kagandahan ng mga letra. Humiling ang isang estudyante na isulat ang kanyang pangalan sa Filipino script. Ang artist ay masayang sumulat para sa kanya. Habang naglilibot sa handicraft market, sinabi ng mga estudyante, maganda na mayroong espasyo kung saan ang mga kabataang artist ay maaaring gumawa ng malaya. Sabi nila, hindi ganoon kadalas ang ganitong pagkakataon sa Russia. Sinabi nila na parang sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Ang kakaibang interior ang nakakuha ng aming atensyon. Ang vintage furniture at modernong ilaw ay nagkakasundo. Gusto ng mga estudyante na pumasok, kaya pumasok kami sa cafe. Ang loob ng cafe ay mas kahanga-hanga pa. May mga art piece na nakadisplay sa mga dingding at may iba't ibang libro sa bookshelf. Ito ay isang cultural space kaysa sa simpleng lugar na inuman ng kape. Habang nakaupo at naghihintay ng inumin, pinagmasdan namin ang paligid. Maraming kabataan ang nagbubukas ng laptop at nagtatrabaho. May mga estudyanteng nag-aaral at may mga freelancer na nagtatrabaho. Ang cafe ay naging second workspace. Habang papalapit ang gabi, lalong naging masigla ang kalye. Ang mga neon sign ay nagsindi at lumakas ang tunog ng musika. Lumabas ang mga tao mula sa mga restaurant at bar. Ang mga estudyante ay nahulog sa enerhiya na ito. Sumikat ang araw sa huling araw. Maagang gumising ang mga estudyante at nag-impake. Kailangan na naming pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming mamili sa Greenbelt at Glorieta para sa huling shopping. Maaari itong lakarin mula sa hotel. Mukhang maganda rin na maglakad habang nilalanghap ang hangin sa umaga. Ang mga estudyante ay dahan-dahang naglakad habang isinasaisip ang huling tanawin ng Maynila. Pagdating sa mall, maraming tao na ang naglilibot. Dahil weekend, lalo itong masikip. May mga tindahan ng cosmetics, damit, at iba't ibang merchandise.
Nagliwanag ang mga mata ng mga estudyante. Nauna ang mga estudyanteng babae sa cosmetic store. Alam na nila ang reputasyon ng mga Filipino beauty product dahil narinig na nila ito noon. Pagpasok sa tindahan, binati sila ng staff sa Ingles. Maraming tester product. Nagtaka ang mga estudyante habang sinusubukan ang mga produkto. Ang staff ay nagpaliwanag ng may pagmamalasakit. Nagrekomenda siya ng mga produkto na akma sa skin type ng mga estudyante at itinuro pa kung paano gamitin. Humanga ang mga estudyante sa ganitong uri ng detalyadong serbisyo. Maraming produkto ang binili ng isang estudyanteng babae. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin para sa kanyang ina, ate at mga kaibigan. Masaya siya dahil abot kaya raw ang presyo at maganda ang kalidad. Bumili kami ng merienda sa food court. Naghiyawan ang mga estudyante ng unang kumain ng taho. Ang matamis at mainit na taho ay nagustuhan nila. Nagtaka rin sila sa mga crepe at turon. Nag-enjoy sila sa kakaibang kultura ng pagkain sa kalye ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay inayos sa modernong paraan. Mga Filipiniana doll, postcard na may tradisyonal na pattern, t-shirt na may Tagalog text. Pumili ang mga estudyante ng mga souvenir na dadalhin pa uwi. Binigyan ng may-ari ng tindahan ng espesyal na freebie ang mga dayuhang estudyante. Sabi niya, "Maraming salamat sa pagbisita ninyo sa Pilipinas." Humanga ulit ang mga estudyante sa ganitong uri ng kabaitan. Naramdaman nila ang puso ng Pilipino. Pagdating ng lunchtime, naghanap kami ng isang resto. Gusto raw ng mga estudyante na kumain ng tempura at seafood rice bowl. Pagpasok sa resto, maraming dayuhang customer. Ang menu ay may mga larawan at paliwanag sa Ingles, kaya madali itong mag-order. Nang lumabas ang seafood rice bowl, nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Napakaganda raw ng kulay. Itinuro ng server kung paano ito kainin. Ginaya ng mga estudyante at nag-enjoy. Ang lasa ay kamangha-mangha rin. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang church o historical landmark. Nagkaroon kami ng pagkakataon na maramdaman ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtingin sa mga historical building. Tahimik na pinagmasdan ng mga estudyante ang mga gusali. Komportable ang mapayapang atmosfera. Umupo kami sa gilid ng patio ng simbahan at nagpahinga sandali. Nag-usap kami tungkol sa aming mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sinabi ng lahat na napakahalaga raw ng kanilang oras sa Pilipinas. Sabi nila, mas mahusay pa raw ito kaysa sa inaasahan nilang karanasan. Sinabi ng isang estudyante, "Hindi ko talaga kilala ang Pilipinas, pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa." Tumango ang iba pang estudyante. Sabi nila, gusto raw nilang bumalik ulit. Gusto raw nilang manatili ng mas matagal. Pagdating ng 3:00 ng hapon, bumalik kami sa hotel at kinuha ang aming mga bagahe. Palapit na ang oras ng bus papunta sa paliparan. Ang mga estudyante ay may mabibigat na shopping bag, ngunit masaya ang kanilang mga mukha. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Sa bus papunta sa paliparan, nakatingin ang mga estudyante sa labas ng bintana. Isinasaisip nila ang mga tanawin ng Maynila na dinadaanan. May isang tahimik na nagsabi, "Paalam, Maynila, babalik ako, sigurado." Dumating kami sa Naiya. Ito ang lugar kung saan sila unang tumapak ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit ang puso ng mga estudyante ay tuluyan ng nagbago. Ang kuryosidad ay napalitan ng pananabik. Habang nagche-check-in, bumati sila sa staff at nagpasalamat. Sabi nila, napakaganda raw ng kanilang karanasan sa Pilipinas. Ngumiti rin ang staff at sinabing, "Sana magbalik po kayo." Sabi niya, "Salamat po at nagustuhan niyo ang Pilipinas." Dumating kami sa paliparan ng Moscow kinabukasan ng umaga. Ang mga magulang ay naghihintay para sunduin sila. Ang mga estudyante ay tuwang-tuwa at sunod-sunod na ikinuwento ang tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga magulang at nagulat. Kinabukasan nang bumalik kami sa paaralan, isang malaking pangyayari ang naganap. Nagsimulang mag-upload ang mga estudyante ng mga larawan at video ng kanilang trip sa Pilipinas sa SNS. Maraming post ang in-upload. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Russia. Sabi nila, hindi raw nila alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Daang-daang comment ang nakita ko.
Karamihan sa reaksyon ay gusto raw nilang pumunta rin. Isang video ng isang estudyante ang partikular na naging sikat. Ito ay isang video na kumakain siya sa isang 20 oras na resto ng lugaw tapsilog sa alas 2 ng madaling araw. Ipinakita nito ang mga babae na kumakain ng mag-isa at komportable, umabot sa 300,000 ang views. Pagkatapos nito, tumaas ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang naging pangunahing paksa sa Parent-Teacher Association ng paaralan. Dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ako rin ay inanyayahan na magbigay ng espesyal na lecture sa paaralan. Gusto raw nilang ibahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa iba pang estudyante at guro, puno ang auditorium. Gusto ng lahat na malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sa lecture, sinabi ko ng tapat ang mga nakita ko sa Pilipinas. Binigyang diin ko ang efficiency ng sistema, ang antas ng civic awareness ng mga mamamayan at higit sa lahat ang Pinoy hospitality sa mga dayuhan. Nakikinig ng maigi ang mga estudyante at guro. Ang question and answer portion ay umabot ng matagal. Talaga bang ganoon daw kaligtas ang Pilipinas? Kumusta raw ang antas ng edukasyon? Kumusta raw ang cost of living? Gusto ng lahat na malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sinagot ko ayon sa aking karanasan. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Sabi nila, gusto pa raw nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May mga estudyanteng nagsimulang manood ng mga Filipino drama at may mga estudyanteng gustong tikman ang lutuing Pilipino. Ilang buwan na ang nakalipas at naghahanda ang aming paaralan para sa exchange program sa Pilipinas. Sa susunod na taon, mas maraming estudyante ang inaasahang bibisita sa Pilipinas. Ang mga estudyanteng galing na sa Pilipinas ay nagbibigay ng payo sa mga junior nila. Sabi nila, sana raw ay maranasan din ng mga junior nila ang Pilipinas na naranasan nila. Ang aksidenteng biyaheng iyon ay nagpabago sa aking buhay. Nakilala ko ang bansang Pilipinas at nakita ko ang isang bagong mundo sa maraming estudyante. Madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang mga pangyayari noon. Ang oras namin sa Pilipinas ay naging isang alaalang hindi malilimutan para sa aming lahat. At ang karanasang iyon ay naging isang maliit na tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang hindi pamilyar na bansa para sa amin. Ito ay naging isang bansa na gusto naming pag-aralan, bansa na gusto naming tirhan at bansa na aming iginagalang. Isang malaking pagbabago na dinala ng isang maliit na biyahe. Ito ang pinakamahalagang karanasan sa 15 taon kong pagtuturo. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kumusta ang 48 oras na kwento ng field trip ng mga elite na estudyanteng babae ng Russia sa Pilipinas? Pakiiwan ng comment ng pagsuporta para sa mga bida ng kwento. Dinala sa inyo ito ng Station of Inspiration. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.